Blessed morning po sa inyong lahat. My name is Arlene Dimaano ng The Sanctuary Church Community Fellowship International at welcome po sa ating morning tilao. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, 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 Lord Jesus. We praise you, we glorify your name, O God. Lord, thank you once again sa opportunity to hear your word and spend time with your presence. God, salamat sa iyong kabutihan, katapatan, at walang sawang pagmamahal na araw-araw naming nararanasan. Sa oras na ito, we ask for the presence of your Holy Spirit. Buksan mo ang aming isip upang manawaan ng iyong salita at ihanda mo ang aming puso upang tanggapin at isabuhay ang mga aral na nais mong ituro sa amin. Remove any worries or things that might distract us so that our focus can be solely in you. In Jesus' name, Amen. Ang ating prayer focus for today is pray that young people will choose God above all else and make Him their first priority. And ang verse for today's devotion is from Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Ang prayer points po natin is prayer for the lost. Pray that believers, especially the youth, will become faithful witness who share God's love and lead others closer to God. Ang title po ng aking devotion today ay Seek God First, Everything Else Will Follow. Sinabi sa scripture na binasa natin kanina, Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat tayo may mga priorities sa buhay. We work hard para sa pamilya natin, nag-aaral para sa future, nag-iipon para sa security, at ginagawa ang lahat para maabot ang mga goals natin. Wala namang mali doon, pero ang tanong ni Jesus is, ano ba ang nauuna sa puso mo? Sa Matthew 6, kausap ni Jesus ang mga taong nag-aalala tungkol sa pagkain, damit, at mga pang-araw-araw na pangangailangan nila. Sinabi niya na alam ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Kaya ang instruction niya ay, sinabi niya, I seek first the kingdom of God and His righteousness. Hindi sinabi ni Jesus na huwag tayong magtrabaho o magplano. Ang sinabi niya ay unahin natin ang Diyos at magtiwala na siya ang bahala sa ating mga pangangailangan. I have 3 key points. First, seeking God is daily decision. Ang seek ay hindi one-time event. It's a lifestyle. Araw-araw, pinipili nating unahin ng Diyos sa ating oras, desisyon, relationship, at priorities. Pag nagising tayo sa umaga, ano ba ang una nating hinahanap? Is it our cellphone, social media, your emails, o ang presensya ng ating Panginoon? Kapag inuna natin ng Diyos, nagiging mas malinaw ang direction natin sa buhay. Jeremiah 29:13 says, You will seek me and find me when you search for me with all your heart. Second, God's kingdom is more valuable than temporary things. Natural lang na gusto nating maging financially stable, magkaroon ng magandang trabaho o maabot ang ating mga pangarap. Pero ang mga bagay na ito ay pansamantala lamang. Ang kingdom of God ay may eternal value. Kapag inuuna natin ang kalooban ng Diyos kaysa sa sarili nating agenda, mas nagkakaroon tayo ng peace, joy, at purpose na hindi kayang ibigay ng mundo. Third, God knows your needs before you ask. Ang napakaganda ng promise ni Jesus. All these things shall be added to you. Hindi ibig sabihin nito na magiging mayaman tayo agad o makukuha natin lahat ng gusto natin. Ang ibig sabihin nito ay God will faithfully provide everything we truly need according to His perfect will and timing. Hindi tayo kailangang mabuhay sa takot o sobrang pag-aalala
dahil ang Panginoon ang nag-aalaga sa atin. So ask yourself today, ano ang tunay kong priority? May mga bagay ba akong inuuna kaysa sa relasyon ko sa Diyos? Paano ko maipapakita ngayong araw na si Jesus ang number 1 sa buhay ko? There's a simple ways to seek God first. Spend time reading His Word before scrolling your phone. Here at the Sanctuary Church, meron po kaming a daily scripture reading and we are inviting everyone to join us. Meron po kaming poster kung anong scripture ang babasahin and anong chapter po. And I encourage everyone to read the Bible daily and post your takeaways sa aming comment section. And second is pray before making important decision. Trust Him instead of worrying. Obey Him kahit hindi madali. Live in a way that honors Christ every day. Kaya lagi po nating tatandaan, kapag si God ang una sa puso mo, everything else finds its proper place. Take His kingdom first, trust His timing, and He will faithfully provide what you truly need. Samahan niyo po ako to close in prayer. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at katapatan. Patawarin mo po kami sa mga panahong hindi ka namin nauuna sa aming buhay. Tulungan mo kaming hanapin ka araw-araw, magtiwala sa iyong provision at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat dahil ikaw ang aming provider, guide, and strength. Itinataas ko sa iyo, O God, ang mga believers, especially the youth, that they will become faithful witnesses who share God's love and lead others closer to Christ. Bigyan mo sila ng tapang, karunungan, at pusong handang ibahagi ang mabuting balita. Naway makita ng iba si Kristo sa kanilang mga salita at gawa, at magamit mo sila upang mas maraming tao ang makakilala. Sumasampalataya at mapalapit sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. See you all again po. Jesus loves you.